Good morning po, church. Good morning po. I'd like to invite everyone to stand up as we sing praise and worship. Carry the cross for my shame.
shoulders, my soul now stands. So what can I say? What can I do? But offer this completely to you. So I will
Pwede ba tayong tumayo at mamaya natin yung ating mga kapatid at sabihin po natin pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umaga nito. May the Lord bless us today. Alam ko kung bakit di binubuksan yung ilaw kasi sabi nila mainit kaya medyo madilim tayo. Para sa mga nanonood na mga kasama natin, sa Sunday po ay huling Sunday natin dito sa lugar na ito, no? At pagkatapos, first Sunday po ng May, anniversary po natin, nagpunta po tayo sa Kenny Rogers at sila po ay book sila ng first Sunday. Kaya ang ating anniversary, Lord willing, second Sunday po ng May at naka-pencil book po tayo sa Kenny Rogers. Ang Kenny Rogers po ay dito sa after BK, ang susunod ay Jollibee, after Jollibee, Goodyear, pagkatapos Kenny Rogers na. So, tama-tama, yung pong second Sunday, magiging anniversary natin, Lord willing, dun po tayo. Mamaya ay kaya binabanggit para dun sa mga ibang kapatid para makita, marinig agad nila. Mother's Day din yata yung second Sunday. So, treat po natin sa kanila, pangalawa, anniversary din natin. Medyo mahal, pero ang ganda naman po ng lugar. Malapit lamang po yan at eksakto din ang kapatid na Dylan siya yung ating speaker. Kaya na-move ng second Sunday yung ating anniversary. At pinuntahan po namin this week, naka-book po tayo. Hopefully, mamaya ma-confirm. Pero ito po ay napakalapit lang sa BK. Actually, 500 meters Kenny Rogers na at napakaluwag ng parking. No? So, maganda po yan. Pero syempre, pagkain natin ay hindi BK. Kung hindi Kenny Rogers. Ano po? So, Mother's Day din yan. So, salamat. Yung pong first Sunday, i-announce pa natin kung saan tayo at saka yung mga susunod pa ng mga linggo kasi ang Burger King po ay hindi na pwede sapagkat sila ay nag-renovate. Kaya kung tutusin, wala pa tayong venue sapagkat yung kapatid na SJ at Raya ay ginagawa pa rin. No? So, hopefully, kung June, baka nandun tayo. Pero yung buong buwan po ng May, after ng ating anniversary, baka wala pa rin tayo. So, ihanap natin. Unless, gusto po natin every Sunday sa Kenny Rogers. Gusto niyo po ba? Ang pinakamababang pagkain 300 plus po yun. At least yung pong ay anniversary plus Mother's Day. Pakitas nga ng mga nanay dito, taas ang kamay. Wow, okay. So, we will treat you sa Kenny Rogers. At saka plus anniversary. 100 siya, kasya. At nakaset na at meron ng TV. Kaya everything is actually prepared na sa atin. At pangalawa, salamat sa Panginoon, may budget na tayo. Pag nandun kayo. Anyway, the Lord always provides. Karanasan po natin yan. Hindi po tayo nagkulang sapagkat ang Panginoon po ay napakabuti sa atin. At ang mga anak niya ay patuloy na may katapatan sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Pwede ba tayong tumayo at gusto ko mag-pray ang kapatid na Dila para sa gawain natin, especially dyan sa buwan po ng May para sa ating mga activities at maging sa service natin. Manalangin tayo mga kapatid. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo bilang Ama namin sa langit na may alam ng lahat ng aming mga pinaplano, lahat ng nasa aming puso, nasa isip, at lahat po nito, ang mga ninanais po ng aming puso ay aming binalatag po sa inyong paanan. Hiniling po namin ang inyong pagbasbas
ng inyong paggabay sa bawat naming nais gawin sa inyong gawain dito sa NCCC. Isa lamang ang aming layunin, O Diyos, na bigyang papuri at dakilain ang inyong banal na pangalan. Alam namin kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat ng lahat ng duwalhati at papuri at pagsamba. Nawa, O Diyos, sa darating na Mayo, sa maraming naming mga plano, kayo po ang magbasbas nito lahat. At kayo din po ang magbigay direksyon sa mga gawain namin dito sa NCCC. Sa linggong ito, sa araw ngayon, habang kami ay nakikinig sa inyong banal na salita na ihahandog ni Pastor Carding, kayo po ang bumukas sa aming mga puso't isipan at mangusap kayo sa amin. Nawa, lalo naming maintindihan ang aming kondisyon sa harapan ninyo bilang inyong mga anak at ang mga hamon sa buhay Kristiyano tulad po ng kasalanan ay maintindihan namin upang kami po ay lumakad ayon sa inyong ninanais para sa amin ang daanan ng kabanalan na patungo sa pagiging katulad ng aming Panginoong Hesus. So, tinatawag namin Christ-likeness. Nawa, O Diyos, ang inyong pangalan ang mabigyan walhati sa lahat ng gawain namin ngayong araw nito. Ito ang aming sinasamot, dinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Bakit po human sinfulness? Kasi ang ating pong tema na ating tinatalakay ay dun po sa ating statement of faith. Siguro ay natatandaan niyo po yan, bagamat ang message natin last Sunday is about what? About vision. At nung mga nakaraan po, yung pong tinatawag nating statement of faith. At nandun po tayo sa lugar ng pag-aaral tungkol po sa tao or man. At sabi po natin dun sa statement of faith, ayon po sa banal na kasulatan, na tayo po ay nilikha ng Diyos. Ayon sa kanyang, saan po? Sa wangis or sa image. At nilikha ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis ng Diyos. At pinag-aralan po natin yung unang-unang linggo na ang wangis na tayo po sa pagkalika sa atin ay mga wangis at karakter mula sa Diyos. At nakita po natin, kung di ako nagkakamali, mga 13 po yan na tinignan natin mga karakter, mga nature natin na galing sa ating Panginoon. Ngayon po, ang kadikit pa rin po ng man ay yung pagiging makasalanan ng tao. Alam po natin yan. Sapagkat ang tao po, tayo, mula sa ating mga ninuno ay nagkasala at si Eva at si Adan hanggang siya dumami po ang lahat ng tao at lahat po tayo ay makasalanan. No. In fact, nung binabasa ko po at tinitingnan yung kalagayan ng tao bilang makasalanan sa harap ng Diyos, kung bakit nagkaganito tayo, sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig at nais niya na ibigin natin siya. Kaya naman, nilikha niya ang tao na meron siyang kalayaan. Kaya lahat po ng kanyang nilikha, hanggang sa ating ngayon, ay meron po tayong tinatawag na freedom. Kalayaan. Na piliin kung tayo po ay susunod sa Diyos o kung tayo ay tatalikod sa Diyos. At dahilan diyan, ang pagkalika sa tao actually ay quote-unquote, parang risky yan. Pero ang Diyos ay totoo sa kanyang sarili para maging totoo yung pag-ibig ay dapat likayin niya ang tao na tayo po ay merong kalayaan na ibigin ang Diyos. Hindi po tayo robot. Kaya lang, of course, ang tao po ay nagkasala sapagkat sila po ay lumayo sa Diyos. Pinili nila na mag-disobey sa ating Panginoon hanggang ang kasalanan na pag-aaralan po natin ay kumalat maging sa atin ngayon. Ganun pa man, na-appreciate ko po sapagkat sa kabila nung katayuan natin na halos araw-araw meron tayong pagkakamali,
At minsan tayo po ay nagkakasala. Pero yung kabutihan at biyaya ng Diyos ay napakalaki. Na-appreciate ko pong lalo na ang Diyos, kung gaano niya inibig ang tao sa experience ko at sa experience nating lahat. Bagamat alam po natin na komplikado yung buhay natin dahilan po sa kasalanan. Salamat na lang sapagkat sa magitan ng ating Panginoon Yesus na pagtagumpayan niya nung siya ay nagkatawang tao at nagbayad sa ating mga kasalanan at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan at dahilan sa pananampalataya sa ating Panginoon ay nilinis tayo ng ating Panginoon. Ganun pa man, kahit tayo po ay mga anak ng Diyos, nag-i-struggle pa rin tayo sa kasalanan. Sino po dito ang hindi nag-i-struggle sa kasalanan? Wala. Sino ang nag-i-struggle sa kasalanan? Lahat tayo. Gusto niyong maranasan yan? Tingnan mo halos araw-araw nag-i-struggle tayo sa ating mga relasyon. Minsan nagkakaroon tayo ng pagtatampo, pag-aaway sa asawa natin. Tama ba? Sa anak natin. Tama ba? Sa mga kasambahay natin, halos araw-araw tayo. Kung hindi tayo maingat, yung sinfulness na yan ay palaging nandyan. Kaya naman, actually, araw-araw, sinasabi ko sa aking sarili na gusto kong matulad sa ating Panginoong Yesus. Na yung kanyang kahabagan at kabutihan na dapat ipairal ko sa akin bilang sumampalataya na sa ating Panginoon. Alam mo, kung hindi, naku, tuloy-tuloy yan. Dahilan po sa natutunan natin pag-ibig ng Diyos. Natututo po tayong magkaroon ng kahabagan, kaamuan, pagpapatawa, pagkilala sa ating mga kamalian at kasalanan. Kaya naman yung ating pakikisama sa isa't isa, maging sa ating pamilya, ito po ay gumaganda. Sakayin po kayo. Nagiging payapa sa kabila nung tayo po ay merong karanasan na tayo po ay makasalanan. Pero dahilan sa ating Panginoon, nagiging maganda at payapa ang ating buhay. Ganun pa man, araw-araw, hanggang dumating ang ating Panginoon, we struggle, no? Di ba? Nag-struggle po tayo sa kasalanan na meron po tayo. Kaya titignan po natin, ang sabi nito, the plight of unbelievers and believers. So, titingnan natin, hindi lamang po tayo maging ang hindi mananampalataya. Yung pong impact ng kasalanan sa mga mananampalaya at hindi, at redemption ng ating Panginoon at sanctification ay makikita po natin sa ating pong kalagayan. No? Ang sabi nga po, lahat tayo ay nagkasala. Walang exempted. For all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. Yung dalawang talata ay nagsasabi na tayo ay makasalanan, pero ang Diyos sa kanyang pag-redeem sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pagitan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan. At ang kaligtasan yan ay kaloob sa atin. Kaya actually po, tayo ay nandirito sapagkat hindi lamang pag-asa meron tayo. Meron po tayong kasiguraduhan ng kaligtasan matapos po na tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya kahit tayo po ay makasalanan, tayo po ay pinatawad ng ating Panginoong Yesus dahilan po sa kanyang ginawa doon sa krus. Kaya lahat po ng daan dito, pwede mong masabi, kapag kinilala mo ang ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan at kaligtasan mula sa ating Panginoon. Yung pong sinabing lahat ay nagkasala, at ang sabi, and fall short to the glory of God, yan po ang idea nila ay yung parang yung dart. Alam niyo po ba yung dart, yung nilalaro? Na kung saan kailangan ikaw ay bullseye. So, ang tao po
pagtira niya, hindi bullseye, miss. Yun po ang idea when we fall short of the glory of God. All of us miss the point. Lahat po tayo ay nagkasala. Sa plano ng Diyos, lahat tayo po ay nagkamali. Kaya ang lahat po ay makasalanan. Tayo po ay pinatawad ng Panginoon dahil sa Kanya. Ano po? Yung pong kasalanan ay kumalat. Lahat ng nilalang, lahat ng bansa, lahat ng tao, lahat po ay nagkasala. Maging Hudyo, maging Hintil, ang sabi po, walang advantage. Hindi po ito nangangahulugan na tayo ay Israel, or Hudyo, or Hintil, o royalty, o kung ano man, lahat po tayo sa harap ng Diyos ay nagkasala. Ano pong sabi? There is no one righteous. Kaya lahat po tayo ay sinasabing dapat lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Pwede ko bang matanong, kailan po kayo nagkasala? Ang tagal na. Hindi ba? In fact, bata pa tayo, nagkakasala na tayo. Bata pa kami, pinapalo na kami. Hindi kami makakuha sa palo. Bakit? Kasi marami pong mga pagsisinungaling, pangungupit, pandaraya na naranasan natin nung tayo po ay naging tao. At minsan, kahit anak pa tayo ng Diyos, minsan nakakagawa pa tayo niyan. Na dapat sana ay hindi na. Lumalabas ang kasalanan po nasa atin. At salamat sapagkat binigyan tayo ng Banal na Espiritu na siyang pwede na lumaban at ma-overcome natin ang mga kasalanan po. Ang unbelievers po, tingnan po natin, at saka believers, ay may tinatawag pong consequence. Ano ba sa Tagalog yung consequence of sin? Yung naging bunga. Ano po? Yung naging resulta. Doon po sa mga hindi mananampalataya, kapag sila po ay hindi sumampalataya sa ating Panginoon Yesus habang buhay, kapag sila po ay hindi nanalig sa ating Panginoon Jesucristo dito sa buhay na ito, hanggang dumating ang ating Panginoon, ano pong sabi? Siya po ay mapupunta doon po sa tinatawag na dagat-dagatang apo. Sakit po, no? Saan po mababasa yan? Revelation 20:15. In fact, yung eternal separation from God without faith in Christ, that will happen. Alam niyo, naalala ko, ang unang nag-testify sa akin ay ang ate ko, yung kapatid kong babae. Araw-araw, kapag nakagawa kami ng kasalanan, sabi niya, alam mo, kapag ikaw hindi nagsisi at hindi ka lumapit sa ating Panginoon, anong sabi niya? Mapupunta ka sa impyerno. Takot-takot yun. Okay. Kasi you will be thrown in the lake of fire. At ang sabi pala, kailangan masulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, nasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sino na dito nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Amen. Siguraduhin po natin. At walang miss. Okay? At wala ding hit. Kasi isa ka lang. No? Tanong ko, yung pangalan ko, Ricardo Ramos, yung talaga yung susulat? Na-research mo na ba yan, kapatid na nila? Kasi pangalan natin eh. Alam kong pangalan ko, no, ako'y bata hanggang ngayon, Ricardo B. Ramos. Kapag kumuha ko ng NBI, 2 linggo. Kasi meron kaming hit. Pangalawa, hindi lamang hit. Nung tinanong ko, bakit ang tagal po? May kaso po. Sabi ko dati na yan eh. Hindi po, bagong kaso to. Bago na naman. Kasi sabi ko, 20, ano pa yan? Meron na yan eh. Hindi po, bago po. Siguro doon hindi, akin yan ha. Ibig sabihin, kasi yung Ramos, napakarami. Sa madaling salita, kahit isang pangalan, meron kang hit. Pero salamat sa Panginoon na gusto ako masabi niya, ang pangalan ko walang hit.
Maswerte kapag I mean, kapag may kapangalan sa langit, mag-uunahan kami. Hindi magkakamali ang ating Panginoon. Di ba? Kasi naisulat ang pangalan natin. Alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi sa aking sarili, ang buhay na binigyan ng Panginoon sa atin ay walang hanggan. Ngayon, ang mananampalataya naman, kapag tayo po ay sumampalataya minsan, nagkakamali tayo, ang nasisira sa atin, yung tinatawag na consequence, ay yung ating tinatawag na fellowship sa ating Panginoon. Ibig sabihin, kung tayo ay nagkamali ng kasalanan, parang nagkakaroon din ng parang yung ating pakikisama sa ating Panginoon, nagkakaroon ng parang sa ating mga magulang, di ba? Yung fellowship natin, pagka nagkagalit tayo, nagkakahiyaan tayo, di ba? Naihinder yung ating pagsasama. Kaya kung sabi, if we have fellowship with Him, while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of His Son cleanses us from all sin. Kaya lahat po tayo talagang inaasahan na lalakad sa katwiran, sa kabanalan, sa kaliwanagan. Para po yung ating fellowship ay hindi nahihinder. Totoo po, may relasyon tayo sa ating Panginoon, meron tayong kaligtasan, pero katulad din po natin kapag tayo po ay merong kagalit, yung ating fellowship po sa Kanya, nagkakaroon po tayo ng parang invisible wall. Unless magbati tayo ulit, tapos magiging okay na. Kanina ba mga kapatid, may nakagalit kayo? At least sabihin ko kami, muntik na. Di ba? Para nagkakaya kayo, no? So, sa ating Panginoon po, ang relasyon natin ay mananatili. Hindi po nawawala yung ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat yan po ay pinagkaloob na sa atin. It is already given to us. It is a gift. So, yung eternal life po natin ay nandyan. Hindi po ito nawawala. Meron pong iba, ang turo po nila, ang kaligtasan ay nawawala. On and off. At tayo po hindi. Meron po tayong tinatawag na eternal security. Tayo po ay ligtas nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoon. Pangalawa po, bukod po sa fellowship, kapag tayo po ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at kamalian sa harap ng ating Panginoon, tayo po ay dinidisiplina ng Diyos. Kaya po sa aklat ng Hebreo, tulad po ng mga magulang, ang mga anak na nagkakamali ay pinarusahan o dinidisiplina ng kanyang mga magulang. Sa school, sa family, maging sa bansa natin, sa bayan natin, kapag tayo po ay nagkasala, tayo po ay tinutuwid at dinidisiplina. Sino po sa atin ang nakaranas na ng disiplina sa kanyang mga magulang? Tama. Okay. Ako naalala ko no? Nagturo ako ng prayer meeting, napag-usapan namin yung tungkol sa discipline at merong bata doon. At sabi ko, kayo ba dinidisiplina ng mga magulang niyo? At ang sabi niya, opo. Paano kayo dinidisiplina? Pinapalo ba kayo? Opo. Anong pinapapalo sa inyo? Bakal po. Bakal, sabi niyo sa ba? Ang bigat naman yan abuse na yan Pero sabi ko, bakit totoo ba yan? Pero actually, anong ginagawa ng Panginoon kapag dinidisiplina niya tayo? Anong ginagawa niya sa atin? Tulad po ng isang magulang, di ba? Ang pagdisiplina po sa ating mga anak, kasi mahal natin siya. Itinutuwid natin siya. No? May mga bagay siguro na gagawin ng Panginoon sa atin, no? Pero siya na po nakakaalam niyan. Isang bagay po ang totoo, tayo po ay dinisiplina tulad po ng ating mga magulang. So, kapag tayo po ay nagkakasala, tandaan po natin, dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Isa po na minsan nangyayari sa atin, yung consequence, nagkakaroon po tayo ng kalungkutan sa ating buhay. Maaari ang ating mga panalangin, ang sabi po, meron tayong kasalanan, hindi ba? Maaaring hindi sagutin ang ating Panginoon. Maraming mga bagay ang pwede nating maranasan ng consequence.
kapag tayo po ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Yung pong nature na ongoing na kasalanan po sa mga mananampalataya, ito yung sinasabi natin. Merong struggle. Natuwa ako sapagkat si Pablo din pala, sa kabila nung siya po ay apostol at sinisikap niya na talagang mamuhay ng matuwid at perpekto sa harap ng Diyos, nag-i-struggle pa rin siya sa kasalanan. At ang sabi niya sa bandang uli, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. At salamat sa ating Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, na pagtagumpayan niya. Ito yung sinasabi po natin na kung saan patotoo ni Pablo na nag-i-struggle sa kanyang buhay, sa kanyang spiritual na buhay. Alam mo ang struggle? Kadalasan, minsan, araw-araw. Paano po ba natin mararanasan na at least hindi tayo mag-struggle ng ganung palagi? Alam mo, sabi sa aklat ni Pablo sa Roma, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Kaya tayo nag-struggle kasi namumuhay tayo ayon sa ating sarili o sa ating laman. Ang isip natin, ang ating buhay, araw-araw kung ating pong nilalakaran at ginagawa ang nais ng ating sarili at laman, mag-i-struggle tayo kung tayo po ay anak ng Diyos. Kaya pala, ang sabi ni Pablo, lumakad tayo ayon sa Espiritu at sumunod sa kanyang mga kautusan, mababawasan po at halos masasabi natin, mapagtatagumpayan natin ang buhay natin dito po sa sanlibutan. At makakalakad tayo ng merong kapayapaan, kabanalan, kapag tayo po ay lumalakad sa Espiritu. Kapag tayo po ay lumalakad ayon sa kalaman ng Diyos at sa Kanyang Espiritu, ano po ang nagiging bunga? Ano ang nagiging resulta? Kasi ang kasalanan, kapag gumawa tayo, naku po, alam natin ang resulta. Hindi ba? Chaos talaga. Kalungkutan, guilt, at marami pa mga bagay na mga consequence, kabiguan, at marami pa tayong mararanasan kapag ito ay nagpatuloy sa atin. Sa kabilang dako, kapag tayo ay namuhay sa Espiritu, ano magiging bunga? Ang bunga ng Espiritu ay ano? Pag-ibig. Ano pa? Kapayapaan. Ano pa? Kainahunan. Pagpipigil sa sarili. Ilan yan? 7, 8 na bunga ng Espiritu na mararanasan natin. Ganito pala. Kapag ako ay namuhay ayon sa Espiritu ng Diyos, lumalaki at lumalawak ang pag-ibig na meron. Nagkakaroon ako ng kapayapaan, nagkakaroon ako ng pagpipigil sa aking sarili, marami mga bagay, nagiging amig tayo, nagiging mababa tayo, at marami pang bagay. At alam mo, doon natin mararanasan, maging isang bunga ng Espiritu, yung kaligayahan na inaasam-asam natin. Minsan ang gusto po natin, maging happy tayo. Pero ang binibigay ng Diyos, hindi happiness, kung hindi joy. Kaligayahan na nasa loob, na nagiging kaligayahan na rin natin, nagiging happy rin tayo. Pero actually, yung kapayapaan at kaligayahan niya na nasa atin, na ipapamalas ng banal na Espiritu sa atin kapag tayo po ay lumakad ayon sa Espiritu ng Diyos. Ang NCCC ba ay lumalakad ayon sa Espiritu ng Diyos? Ipakikita natin palagi ang bunga ng Espiritu. Hindi na po yung tinatawag nating consequences. Si Pablo nag-struggle sapagkat meron din siyang mga trials and temptations. Pero nakita niya na ang sinasabi na tayo po ay mamuhay sa kabanalan at katwiran ng Diyos, yan po ay inuutos sa atin. Matapos nating kilalanin ng ating Panginoon, inuutos po sa atin na mamuhay ng matuwid at may kabanalan. Yung po tinatawag na call to sanctification. Pakisabi nga sa kapatid, sa kasama natin, sanctification.
Ang sabi po, the process of becoming more like Christ. Sa isang salita, Christ-likeness. Dapat, lahat po tayo ay kamukha ng ating Panginoon sa Kristo. Alam nyo, kung lahat tayo ganyan, walang problema sa loob ng church. Tama? Kung lahat tayo sa pamilya natin ay namumuhay tulad ng ating Panginoon sa Kristo, masarap po ba, kapatid? Sarap. Diba? Kasi merong kapayapaan, merong pag-ibig, may kainuunan sa loob ng ating tahanan. Nung kami ay bata, lagi kami nag-aaway. Alam nyo, actually, naging challenge po sa akin na sabi ko, Lord, kapag ako ay nagkaroon na ng isang pamilya, ang unang-una kong laging ninimiti ay sa loob ng pamilya ay merong kapayapaan. Merong kaayusan. Kasi alam niyo mga kapatid, pinipili pa na yan. Hindi pa na yan basta dumarating. Yung ating sambahayan, yung ating sarili, na gusto natin na meron tayong kaligayahan, katwiran at kabananan at kagandaan ng kalooban at kapayapaan, pinipili po natin na sumunod sa ating Panginoon. Alam mo, nakita ko ito. Kahit tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon, ang automatic, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen po? Pero yung pag-ibig at kapayapaan at kaligayahan, hindi automatic. Unless, hahayaan natin ang Espiritu ng Diyos na siyang mag-control sa buhay natin. Kasi ganito kapatid, pwede ko palang kontrolin pa rin ang sarili ko. Sa kabila ng namumuhay ang Banal na Espiritu sa akin. Pwede ko pala siyang iglib. Ano ba yung iglib? Palungkutin. I-contain. At lumakad ako ayon sa aking sariling pagustuhan. Pwede pala na si Carding mabuhay pa rin ayon sa kanyang pagustuhan. Pero gusto kong piliin na mamuhay sa kanyang espiritu. Gusto kong piliin na lumakad sa kanyang kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig, kapayapaan, hanggang dumating ang ating Panginoon. At kapag tayo po, ang sabi nga kanina, di ba, ay nagkasala, anong sabi? Sabihin natin sa ating Panginoon. Kaya, tayo po, kung tutuusin, kahit merong struggle, ang sabi po, thank God, through Jesus Christ our Lord, di ba? I myself serve the law with my hand, but with my flesh I serve the law of sin. But the Lord, ang sabi po, He overcome yung pong mga kasalanan. Ano po yung faith and forgiveness? Ano po ang role ng pananampalataya sa forgiveness ng mga hindi sumasampalataya? Gusto ko itong naisulat na ito. Ang sabi ko, automatic forgiveness of sin simply by faith in Christ Jesus, may nilagay dito without prerequisite of repentance from all sins. Nag-struggle ako dyan. Kasi ang alam ko, magsisisi ako sa aking mga kasalanan at lalapit sa ating Panginoon. At patatawarin niya ako. Pero actually, pag pinasa po natin, halimbawa, ang sabi po sa Acts 10:43, to him all the prophets bear witness that everyone who believes in him, ano pong sabi? Receives forgiveness of sins through his name. Ganito po. Ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoon, kaagad tatanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon sa Kristo. In fact, napakahirap kayong magsisiyan bago ang Banal na Espiritu o kaligtasan ng ating Panginoon. Kasi nasa naman ako niyan. Unless may mga ako sa ating Panginoon at patawarin ako, and then marirealize ko yung kasalanan ko.
Pero lalapit ako sa Kanya, gagawin ko munang matuwid ang aking buhay. Yun po yung ginagawa ng maraming tao. Di ba? Babaguhin ko muna yung aking sarili. Narinig niyo na ba yan? Ay, alam mo, sorry kasi hindi pa ako makasampalataya kasi, alam mo naman, medyo marami pa tayong ginagawa. Talagang hindi ka makakalapit. Kasi hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kailangan lumapit ka muna sa ating Panginoon at patawarin ang iyong mga kasalanan, and then you will realize na ikaw pala ay makasalanan. Bakit? Sapagkat makikita mo na pinagkalooban ka ng Banal na Espiritu, makikita mo ang iyong sarili sa harap ng Diyos. At meron kang kakayahan na magsisihan ang iyong mga kasalanan. Yun mo, halimbawa, dito, yung isang pinako sa krus, di ba? Nag-uusap sila. Pagkatapos sinabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Hindi naman siya nagsabi, Lord, patawarin po, marami po akong nanakaw. Alam niya na magnanakaw siya, yun ang pag-uusap nila nung kasama niya. Pero nung sinabi niya, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian. Alam mo, sinabi ng Lord, hey, punta ka muna sa confession room. Actually, hindi. Lahat tayo, may hirapan tayo na pagsisihan natin lahat ng kasalanan natin at pagkatapos lalapit tayo sa ating Panginoon, may hiya tayo. Ang kailangan natin kahabagan. No? Simple na, hindi ako karapat-dapat sa inyo. Sumasampalataya po ako sa inyo. Parang ganito po. Dati, kami po lumalangoy po doon sa yung araw sa Taytay, may mga ilog-ilog pa dyan. Ngayon, wala nang ilog, puro tao na. At wala nang lupa, puro simyento na. Nung bata pa kami, naliligo kami lagi. Ngayon, may kasama kami, tumalon siya. Malalim po eh. Medyo siguro mga 7 feet, 8 feet. Pagtalon niya, nalimutan niya, parang ako. Hindi pala siya marunong lumangon. Pagtanong niya, buti na lang mga kasama namin nakita. Eh, siyempre, magkakawag-kawag ng ganon. Nung kumakawag siya, nakita siya gano'n, ano pong gagawin? Tumalon, yung magliligtas, pagkatapos kinuha siya. Walang sali-salita. Hindi niya kailangan tanungin, gusto mo bang maligtas? Actually, karanasan ko yun eh. Nangyari din po sa akin yun. Tumalon ako, kala ko marunong akong lumangoy. Dito po sa bataan. Mamukat-mukat mo, halos mamatay ang buti na lang. Merong kasama ko, hindi niya eh. Ang kailangan natin kaligtasan, kumakawag-kawag tayo. At kailangan tayong sabitin. At hindi kailangan tanungin. Madaling salita, nasabi ko po yan, kahit sa Panginoon sabi ko, Lord, makasalanan ko. Iligtas mo. Alam niyo kung bakit? Kasi actually, alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Lahat ng pagkukulang ko sa harap ng Diyos, alam niya. At alam din niya kung gaano minsan madaya ang aking puso. Na kahit mag-confess ako minsan, di ba tayo? Minsan, sinasabi natin, Lord, sorry po, pero actually parang hindi pa kaya eh. Mamaya pa na mo, nagkakasala ka na eh, di ba? Alam ng Panginoon, kasi sabi ko, Lord, alam niyo yung susunod ka na. Meron akong nakita na kaibigan ko, na nag-i-struggle siya dahilan dyan, halos gumapang siya. Nakita ko siya minsan nakadipa siya na parang nakapus na gano'n. Sabi ko ba? Nakita niya yung kanyang karumihan sa akin ng Diyos. At ang sabi niya, wala akong magagawa. Unless ang kahabagan lang ng Diyos ang ipagkaloob niya sa akin. Kaya yung magnanakaw, nakapako siya, sabi niya, alalahanin mo kung pagdating mo sa iyo. Kaya yung po yung sinasik, everyone who believes in Him receives forgiveness of sins. In fact, pag pinag-aralan po ninyo yung confession o yung repentance, alam niyo po ba kung ano ibig sabihin niya? Repentance means a change of mind.
Pagbabago ng iyong isip. Kaya kapag tayo po ay nagsisisi ng ating mga kasalanan, ang ibig sabihin po niyan, binabago natin yung ating isip. Kasi diyan po magpapasimula yung mga kasalanan natin ginagawa. Tama po ba? Yung kamay mo at paa, lalakad yan, pupunta yan sa inuutos ng ating isip. Kapag yan ay lumakad ng hindi inuutusan ng ating isip, delikado yan. Tulog ka niya. Pero lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay galing mula sa ating kaloob-looban, lalo na po sa ating isip. Lahat niyan inuutusan. Maging mabuti at masama. Pag sinabi niya, oh, hindi, ganyan yan. Awahin mo yan. Gagawin at gagawin mo yan. Unless, araw-araw sabihin natin, Lord, baguhin mo yung aking isip. Nangyayari kasi, yun pa rin tayo. Meron tayong kaligtasan, pero yung ways natin, hindi na ba? Kaya ang tanong, kung lalapit sa ating Panginoon tayo, at sasabihin natin, magre-repent tayo, paano mo babaguhin ang iyong sarili? Paano natin babaguhin ang ating isip? Nung ako elementary, nung ako'y sumampalataya, talaga naman, masasabi ko lang, yes, Lord, iligtas mo po ako. Kasi hindi ko kaya baguhin ang aking sarili sapagkat wala akong alam na katotohanan mula sa kanyang mga salita. Tama po? Hindi sasabihin ng Panginoon, okay, ililigtas kita, memorize Romans chapter 3, buong chapter. Wala eh. Wala tayong alam eh. Wala tayong alam na katotohanan, di ba kapatid? Kaya ang alam lang natin, sumasampalataya ka ba sa ating Panginoon? Mag-share ka ng Ebanghelyo. Sasabihin ba sa kanya na kailangan niyang meron siyang alam na marami mga talata? Hindi. Gusto mo bang sumubantay sa ating Panginoon? At ang sino mang tumawag sa ating Panginoon, sapat na. Meron po ako niya, napag-pray sa hospital. At in fact, nandun po siya sa tinatawag nating age ng kamatayan. At tinanong ko, sabi ko, ikaw ba ay sumasampalataya sa ating Panginoon? Isilin mo yung aking kamay. Then of course, nakaranas sa Panginoon. Sapat na yun. Sapat na yun. Kasi ang kaligtasan natin ay hindi po ayon sa mga gawa. Pakisabi nga sa mga. Di ba? Ang kaligtasan natin ay biyaya ng ating Panginoon. Meron pa po na ginagawa niya sa ating mga mananampalataya. Yung po tinatawag na pagpapatuloy ng paglilinis sa ating Panginoong Kristo kapag tayo po ngayon ay nagko-confess ng ating mga kasalanan. Ngayon pwede na. Kasi po tayo po ay mayroong ng Espiritu. Pwede na po tayo kung tutusin kapag tayo nakagawa ng kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan sa pangalan ng ating Panginoon. At dapat nating i-confess sa Kanya. If we confess our sins, ano po sabi? He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, nililinis pa rin niya tayo hanggang ngayon. Dahil po sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Faith not only initiates the Christian life, but also sustains and enriches it, leading to gradual transformation into the likeness of Christ. Kaya po tayo, habang tumatagal, lumalago tayo sa ating pananampalataya at natutunan tayo sa ating Panginoon Kristo. In fact, talagang minsan, matagal yan. No? Pero at least, as we go along, and as we grow into maturity, yung po tinatawag na Christ-likeness, nangyayari po yan sa atin. Living in victory over sin. Kailangan po natin na makita na meron po tayong banal na Espiritu na siya nagpapalakas sa atin para po mapagtagumpayan natin ang mga kasalanan po natin na mga ginagawa. Ano pong ginagawa natin? Dapat po ay tayo nagbabasa ng kanyang banal na kasulatan, nagme-meditate po tayo, at nagpe-fellowship po tayo bilang mga magkakapatid. Ano po?
Kasi po, ang sabi po sa atin, Romans 12:2, do not be conformed, to this world, but, be transformed by the renewing of your mind. Ano mangyayari? That you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kabisado niyo po ba itong Romans 12? Pakibasa nga po ulit. What to ready go? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung meron man akong mensahe na narinig sa ibang mga pastor, madalas ko pang marinig yung Romans 12:2. Minsan nagtatanong tayo, ano ba ang susi na ako ay maging victorious sa mga kasalanan? Alam mo, actually, Romans 12:2. Yan ang susi. Kasi ang sabi po, transformed by the renewing of your mind. Binabago natin ang ating mga kaisipan mula po sa kanyang mga salita. Ano pa po sa Psalms 119? Your word have I written in my heart that I might not sin against you. So para po hindi tayo magkasala, ang kanyang mga salita ay tinatago natin sa ating mga puso. Paano po ba ginagawa yung your word have I hidden in my heart? Yung iba, practical ang ginawa, tinago yung Bible. Hindi po ganun. Ang ibig sabihin, inatago natin ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Paano po nangyayari? Kapag tayo nagbasa, kapag tayo ay nagmemorya, kapag palagi ang minimeditate natin ang kanyang mga salita, lumarabas, doon po natin na itatago ang kanyang mga salita. Doon tayo nakukonvict. Doon tayo nakakalakad sa kaliwanagan na meron tayo dahilan sa kanyang mga salita. Ito bang week na to, mga kapatid, nakapagbasa ba kayo ng Bible? Palagi. Meditation. Kasi yung reading at saka yung meditation, magkaiba. Pag binasa mo na. Pero kapag pinag-iisipan mo na, tinitingnan mo kung anong sinasabi talaga, then that is meditation. Doon na lalong nagsisink in yung salita ng ating Panginoon. Para po tayo magtagumpay din sa kasalanan, sa kanyang mga salita, sa pagbabago ng kanyang mga isip, ng mga isip natin, at yung pong ating fellowship. Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking, the assembling of ourselves together, as the manner of some, but exhorting one another, and so much more as you see the day. Sa madaling salita, ito po ay fellowship nating lahat. Kapag wala tayong lugar, online. Pero ito po, face-to-face ba to? Yes. Itong Hebrews 10, 24-25, face-to-face yan. Kasi exhorting one another, not forsaking the assembling of ourselves. Maganda online, of course, nakapagtuturo tayo, nalalaman natin ang kalagayan ng bawat isa, pero talagang exhorting and praying for one another, napakaganda, sama-sama tayo. Kasi, inutos ng Panginoon sa atin, dapat, andito tayo. Since wala ng COVID, pwede na. Tama po? Nung may COVID, ay, hindi pwede talaga. No? Kahit nga sa loob ng bahay, kailangan, pag nagbumas ka, naglilinis ka eh. Naranasan niyo ba ng COVID? Walang tao sa labas? Talagang wala. Wala kang masakyan. Ang sarap. Kaya lang, ang lungkot. Tama po, sinubukan ko mag-bike. Lumabas ako. Ang sarap, walang traffic. Hindi na traffic yung bisikleta ko. Ang problema, wala din ako mabilhan. Pangatlo, ang lungkot sa loob ng bahay.
Di ba? Ang inaabangan mo na lang, ilan ang COVID ngayon? Ilan ang namatay ngayon? Di ba? Ano po? At nagkaroon ng kasabihan na at least makapunta ka doon sa mga kaibigan mo at sa fellowship natin. Kasi alam natin, iba po yung tinatawag na fellowship. Kapag namimiss natin, no, ang bawat isa ay nagsasabi na tayo po ay mga anak ng Diyos. In fact, itong pangatlo, it's actually a test sa atin bilang mga anak ng Diyos. Madali lang namang mamuhay mag-isip. Tama po mga kapatid? Di ba? Pag nag-iisa ka, wala kang kagalit. Pag nagkaroon ka ng kagalit, ayaw ko kasi yung kagalit mo. Pag nag-iisa ka, may problema ka, isa lang. Sarili mo lang. Tama? Pero actually, natetes yung ating pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Yung kaamuan natin, yung pag-ibig natin, di ba? Yung pagpapatawad natin, yung acceptance natin, yung praying for one another, lahat yan nararanasan sa mga kasama natin. Na-realize mo kayo? Lalo na po yung salitang pag-ibig, kung wala tayong kasama. Saan mo i-apply yan? Sa iyong sarili? Hindi. Ang pag-ibig ko ay nakikita sa ating kapwa. Kaya po, napakalaga sa atin. Nagbibigay po ito ng kalakasan. Alam po ba ninyo na yung katibayan at maganda na pamumuhay ng ating pananampalataya ay dahilan po sa ibinibigay at patutuo ng bawat isa? May mga bagay na minsan pag naisip ko kayo, mga kapatid, nag-challenge ako na mamuhay at lumakad sa pananampalataya dahilan po sa mga naalala kong mga kapatid na sila ay sumusunod at lumalakad din sa pananampalataya. Nakaka-challenge po na yung ating mga kasama ay nagpapatuloy sa ating Panginoon. Kaya talagang totoo, nagbibigay po ng kalakasan ang bawat isa. Ngayon nga po, nakaka-encourage, di ba? Kahit mainit, nainit na ba kayo? Ha? Ako nainitan na. Tatapusin na natin. Ito na po yung God's grace for unbelievers. Ito napakalaga. Ito ay magtutulak sa atin ay bahagi natin ang biyaya ng Diyos. Ano po yung biyaya niyan? Ganito. Na ang sino mang sumampalataya sa pagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon ay bibigyan tayo ng kaloob ng buhay na wala hanggan. Diyan po tayo nagpasimula. For by grace you have been, saved through faith. At ang sabi, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of, works, lest anyone should boast. Kaya lahat po tayo, hindi tayo nagmamalaki sa ating mga gawa. Salamat sa biyaya ng Panginoon, bunga ng ating pag-ibig sa ating Panginoon at sa ating mga kapatid. Pero tandaan natin, tayo po ay pinagkalooban ng kaloob, ng kaligtasan sa pagitan ng biyaya ng Diyos. Meron na po ba kayo ng kaligtasan? Have you received the gift of God? Yun po ang pinakadahilan kung bakit tayo nandito. At ang sabi po, empowerment to live a holy life despite the presence of sin. Nakakapamuhay tayo ng banal at matuwid sa kabila na nandyan pa rin ang kasalanan. Kasi ang sabi po ni Pablo, my grace is sufficient, anong sabi? For you. For my strength is made perfect in weakness. Therefore, most likely, I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Alam mo kung bakit yung Pariseo ay naging ganon? Sapagkat sila pinagmamalaki ng mga Pharisees, yung mga religious leaders during the time of our Lord Jesus. Naging mataas sila na wala na yung kanilang kaamuan at kababaan dahilan sa ipinagmamalaki nila na sila ay malapit sa Diyos sa pagitan ng kanilang ginagawa.
Kaya ang tingin nila sa iba, makasalanan. Sila ay banal. Kaya sa harap ng Diyos, lahat tayo makasalanan. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, makakapamuhay tayo ng may kabanalan sapagkat ang biyaya ng Diyos at ang kanyang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa ating kahinaan. Alam mo, kadalasan, ang nakikita ko po ganito. Ang anak ng Diyos na lalong nagiging mababa at matuwid at nakapamumuhay ng mayroong kaganapan, katwiran, at na-overcome niya yung kanyang sarili kapag ka nakikita din niya yung kanyang kahinaan. Kaya tama po ito si Pablo. Kapag nakikita ko po yung aking kakulangan at kasalanan, humihingi ako ng kababaang, kabagan sa Diyos. Kapag naman ang nasasagi sa isip ko na magaling ako, aba, okay ako ngayon ah. Aba, mamaya lang, hulog ka na ulit. Ibig sabihin, tama si Pablo. Kapag nakikita ko yung karamihan ko, nasabi ko, diyan ako pinatawan ng aking Panginoon. Nagiging hamon yun para muli maging mababa ako sa harap ng Diyos. At sinasabi ko, ayoko na pong makita at maranasan yung nangyaring kasalanan na yun sa akin. Kaya palang sabi ni Pablo, yun ako nagiging malakas. May time po, minsan nanonood po ako ng mga replay ng mga boxing. May ba kayo sa mga boxing? Nakita ko po na yung mga mahuhusay, no? Bumabagsak din ang ayokong panoorin. Ito sa atin lang, ha? Yung mga walang talo. Kasi alam ko bakit? Wala nang challenge dun eh. Kasi alam ko, panalo naman siya lahat eh. Aminin ko. Mas gusto ko po yung merong struggle, may mga laban siyang ups and down. No? Ngayon, nakita ko na yung mga mahusay, natatalo din. Pero ito pa, tumatayo at pagkatapos nakipaglaban. Akala nung kalaban, panalo na siya, nagkakagano na. Nung lumabang ulit, ayun, tulog ang kalaban. At nagtagumpay siya. At ang sabi ko, ganito ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos. Kapag tayo nagkasala, tayo natahan sa ating Panginoon, then sabi ko, tayo po ay bibigyan ng tagumpay ng ating Panginoon. Kaya kung natin tumayo tayo. Habang tayo po ay nasa harap ng ating Panginoon, nagkaroon po tayo ng pagtanaw sa ating mga sarili at tingnan natin ang kahabagan at biyaya ng ating Panginoon sa atin. Ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. Na sa kabila kung tayo ay naging makasalanan ay minahan tayo at ipinagkita niya ang kanyang pagkakas. Nag-desisyon din tayo ngayon, meron sa atin, na hindi pa lumalapit at sumasampalataya sa ating Panginoon. Sabihin natin, ako po ay sumasampalataya sa atin. Alalahanin mo sa iyong kanya. Pagpalaan niyo po ang mga salita niyo sa bawat sa po sa amin. Salamat po sapagkat sa inyong kahabagan at biyaya ay ginawa po ninyo kami inyong mga anak. Iligtas mo kami, pinatawad, at araw-araw ay nililinis niyo ang aming karamihan. Nalangin namin na umuwi kami ayon po sa inyong kanina. Salamat po sa maraming katotohanan ng inyong mga salita. Nakita po namin ang kalakihan at kalaliman ng inyong kaligtasan sa amin. Kaya ngayon po nais po namin kayong purihin, masalamatan sa inyong ginawa sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen.
Tayo po ay makakupo. Dito po nakita ang kapatid ng Aser at handa po natin ang ating mga kaloob sa bago po ito at tulad po ng ating naririnig, ang ating pong kaloob ay ayon po sa ating pa-share at bilang bahagi na rin po ng ating fellowship, bahagi na rin po natin ang pasalamat sa ating Panginoon at papuri sa ginawa sa atin at pagbibigay po sa atin ng ating mga karainan. Okay, tawagin ko po ating mga sa ating Pagpalain naman ng Panginoon ang kaloob po at gawa po ay tuloy na magamit sa kanyang kalooban. Bago po sa ating announcement ay nais ko pong ipag-pray din ang ating kuya at kapatid, Kuya Berting. Siya po ay mamamasyal at pupuntahan niya po yung kanyang mga anak sa Amerika at siya po ay alis this week. Kailan ba alis mo kaya? Bukas. So bukas ay pupunta siya. Dadalhin niya po yung kanyang tricycle papunta ng Amerika. Anyway, kasi hindi po kayo lingid ay ito po ay mas matanda sa akin. Mukha na akong matanda pero siya po ay kanyang mga anak ay nasa US. Siya po ay bibisita sapagkat magbe-birthday yata yung kanyang apo. Ano? So, siya po ay dadalaw. So, papanalangin ko siya. At baka po sa atin, meron din gustong ipanalangin. May karawan ba kayo? This week. Okay ba kayo ngayon, mga kapatid? Okay naman kayo, ano? So, Kuya Berting, pwede ka bang pumunta dito sa harap? At papanalangin. Tapos, magbibigay tayo announcement. At pagkatapos po, benediction. Si Lester. April, ano? April 25. Tsaka daw Justin. Saka si Justin. Yung anak mo. Okay, so birthday ngayon? Sa 23. So si Justin at saka si Lester. Okay. So, yun, birthday nun. Si, ang laki na niyan. Ano pangalan niyan? Yeah, okay. Yun na yun. Faith? Oh, Faith, okay. So si Justin, si Faith, at saka si Lester, kasama sila sa ating prayer. Ting, kumusta ba? Ano masasabi mo? Well, ako po nagpapasalamat sapagkat nung tayo po yung kasimula, nakasama natin si Kuya. No? In fact, mayroon po siyang inaatinan maging sa kanila, pero napamahal na rin po kayo mga kapatid at saka ang fellowship. No? Sa NCCC. No? At siya po, pagkita sa Amerika, babalik. No? Tama ba? Kailan ba ang balik mo? June 16. Oh, June 16. Okay. So, pagbalik po niya ay siguro po yung mga ano tawag, kukunin ba nila yung size ng paa nila? Okay, so tayo pong dati ito ay tayo po ay Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa fellowship po namin. Salamat po sa ugnayan at relasyon po namin sa inyo. Salamat sa inyong ginawa sa bawat buhay namin. Tunay po, Panginoon, nararanasan namin ang inyong pag-ibig sa amin. Sa umaga po ito, dinadalayan ko si Kuya Berting sa kanyang pag-alis bukas, ingatan po ninyo siya na ang kanyang biyahe ay magiging payapa at magiging maligaya. Papunta hanggang siya po ay makabalik. Ingatan po ninyo siya at bigyan ng kaligayahan habang kasama niya ang kanyang mga anak
at ganoon din po ang kanyang mga apo. Salamat po sa fellowship. Salamat po, Panginoon, sa panahon na kung saan siya po ay palagi namin kasama. Magiging kalakasan sa amin, maging ang bawat isa. Bigyan po siya ng magandang kalusugan. Salamat po sa pananampalataya at mga spiritual na paglag na pinatunog mo sa kanya. Kalahin ko rin po ang mga may kaarawan, si Lester, si Justin, si Faith, at marahil may iba pa na mayroong kaarawan din. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyo po ang bawat sumusa. Nawa pagpalain kayo ng ating Panginoon na sa araw-araw na ang Panginoon ang siya mag-iingat at magbibigay ng inyong pangailangan. Ang inyong tahanan ay pagpapalain ng Diyos. Iingatan niya ang inyong mga mahal sa Panginoon. Pagagalingin niya ang inyong mga karamdaman. Ang mga nanonood sa atin, mga kapatid at kasama natin na maaaring merong karamdaman ay pagagalingin ng Diyos. Ang mga naglilingkod, maging ang misyon. Ang mga kapatid natin, maging ang kapatid na Rami, kapatid na Asin, kapatid na Ed, kapatid na Ad, at ibang kapatid natin na wala dito, magpapalain ng Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi. Amen. God bless us. As we sing our last song, let us remember the lyrics of Thank You, Lord.